Reminders lang po, wag pong mag-a-unli. Always eat in moderation. Hindi po ako doktor, so whenever in doubt, konsulta po kayo sa doktor ninyo. And yung results po ng mga review na ginagawa ko, it may vary. So wag niyo pong i-expect na yung resulta sa akin is magiging kapareho po ng resulta sa inyo. So yun lang po. Have a nice day. Makikikain po tayo ng tanghalian. Dito po kami sa bahay ng kapatid ni Mrs. So tamang-tama po yung seafoods. Hipon at saka pusit. Try ko lang kung anong gagawin natin sa blood sugar ko. Yan, so nakakuha na po tayo ng blood sugar. Baseline ko po is 103. Of course, sa Otay po, CGM. So, kainin ko po yung hipon at saka pusit. Tapos, babalik ako after 2 hours and we'll see kung magkakaroon po ba ng blood sugar spike. Conclusion na po tayo dun po sa kinain ko na shrimps and squid. Spicy shrimps and squids po siya. No? So, ang baseline blood sugar ko po was at 104. After an hour, actually bumaba po siya. Well, kinda expecting it kasi wala naman pong ingredients. Or yung mismong shrimp and squid, hindi naman po magta-trigger ng blood sugar spike po yun. So, bumaba po siya in the first hour, 104, and then nag-100 po siya. Medyo surprising lang po kasi on the second hour, instead na mag-plateau po siya or alam niyo po yun, umangat po ng konti, medyo mag-fluctuate ng konti. Mas bumaba pa po siya. I think nag-81 po siya on the second hour. You have to remember na hindi na po ako naggagamot. It's been 2 weeks na. Wala po akong insulin, wala rin po akong what do you call this, yung metformin. No? What's helping is yung activities ko po. No? So, nung Sunday, I started doing the walking, no? Almost on a daily basis. Nakakapag-lakad-lakad po ako mga 30 minutes, 40 minutes. So, I think that's something that is really helping at this point. So, yun lang po. Tutuloy-tuloy ko lang po yung pagdodocument ng mga ginagawa ko and at the same time yung pagre-review po ng pagkain para po sa mga diabetes. I'll see you guys in the next vlog. Bye.